samahan niyo po ako sa pagbibigay. Makipagpasa po kayo sa akin sa Marcos, chapter 12, Like, share, verse subscribe. 13 hanggang 17. Sabi na po dito, ilang Parisiyo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinupunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Verse 14. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po namin itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat ba kami magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang, kaya sinabi niya sa kanila, bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pila. At siya nga ay binigyan nila ng salaping pila. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Emperador, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na lamangha sa Kanya. Di ba po na sa mga tao po na talagang hilig po talaga manubok, di ba po, na ang ating Panginoon talagang sinusubok po nila. Di ba po na hindi po nila alam na ano man po ang naiisip nila at nasa damdamin nila, alam po yun ang Panginoon kung ano po ang ibig sabihin nila. Na ang pagbibigay, di ba po, sabi niya po dito, lagi po natin ng Panginoon, ibigay niyo ang sa emperador at ibigay niyo rin ang para sa Diyos. O di ba po, kung tayo man din po nagbabayad, di ba po, sa gobyerno, di ba po, di ba ngayon, ngayong panahon nito, di ba 12% na po? O di ba po, kasi sa gobyerno, tingnan mo, nagbabayad po tayo ng 12%. Eh sa Diyos, 10%. Yun lamang po ang hinihingi ng Diyos para sa ating 10%. Di ba po? Na yun lamang po ang nais ng Diyos. Di ba po? Kasi alam po ng Diyos, ating pangangailangan, di ba po? Nasa 10%, yun lamang po humiling niya. Ang maiiwan sa atin, 90%, di ba po? Di ba po, ang maiiwan sa atin ng pakalaki. Kasi alam po ng Panginoon na pakarami ng ating kailangan. Bayarin, pangangailangan natin, pagkakainin natin, lahat nasa atin na. Kaya yung 90% na naiiwan sa atin, yun po ay pinangangalagaan ng Panginoon para ito ay makatugon sa ating mga pangangailangan. Di ba po? Kasi alam ng Panginoon na lahat nasa atin ang pangangailangan natin. Di ba po? Sa kanya 10% lang ang hinihili niya para sa atin. Sa ating mga kinikita, na di ba, kikita po tayo ng daan, di ba po? 10% lang po ang hinihili ng Panginoon para sa 100. Di ba po? Ikumpara po sa atin na talagang napakalaki po nung naiiwan sa atin. Ang napupunta po sa Panginoon ay 10 bahagi lang. Kaya yun, alam niyo po, pinapaalala po sa atin, mga kapatid, na ang pagbibigay ay napakahalaga. Di ba po? Napakahalaga ng pagbibigay. Lalo-lalo na po, pag sa Diyos tayo ay magbigay. Di ba po? Di ba po hindi lang dapat 10% na ibibigay natin sa ating Panginoon. Mas lalo pa, mas susubrahan pa po natin kung kailangan. Di ba po? Kasi doon po tayo magkakaroon ng pagpapala sa ating Panginoon. Di ba po? Kung sa gobyerno mo, nagpapay tayo ng 12%.
lalo na sa Panginoon, nahihigitan pa po natin. And yun po ang pangangailangan ng ating church, doon po matutugunan sa 10% na yun na ibibigay natin sa Panginoon. Di ba po? Kaya yun, hanggat maaari mga kapatid, huwag po tayo magtipid sa pagbibigay. Di ba po? Kasi yun po ay nagagamit sa pangangailangan ng ating church. Di ba po? Kaya yun, alam niyo po, sa pagbibigay, doon po natin makikita at doon po yun po ang susi kung paano po tayo pagpapalain sa pagbibigay. Di ba po? Kaya sa pagbibigay, kailangan po gandahan po natin pagbibigay. Kasi ang makikinabang po noon ang ating church, hindi po ang ating mga pastora. Then ang ating mga pastora, hindi po yan nagpabawas din sa offering na yan. 10% na yan. Yan po pag naipon, di ba po, makakatulong na po yan. Kaya yun, mga kapatid, magbigay po tayo sa Diyos. Dahil doon po tayo pagpapalain. Di ba po? Kaya yun, maraming salamat sa ating mga buhay na yun po ay asa po tayo na ang Diyos po ang magpapala sa atin. Kapag tayo po ay patuloy na nagtatapat para sa Kanya. Di ba po? Kasi nakikita po yan ng Diyos sa ating mga puso kung paano po tayo nagtatapat. Di ba po? Kaya yun, sa Diyos po tayo magbigay. Kung magbigay tayo sa gobyerno, lalo na po sa Panginoon tayo magbigay. Kaya yun, dadako din po tayo sa ating mga pastora. Di ba po sabi nga po sa Galatia 6:6, nasabi niya po dito, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na magbahagi. Bahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Kaya yun sabi niya po dito, magbahagi tayo sa ating mga pastora, sa ating mga bagay, ano man po yung mayroon sa atin. Yun po ay patuloy po natin bahaginan ng ating mga pastora kasi yan po ang tiyaga para sa atin upang tayo ay maiharap sa Panginoon at siya po ang nagturo sa atin para tayo ay makilala po natin ang Panginoon. Kaya yun, patuloy din po natin sa handugan. Di ba po? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Meron po dyan, love gift, let's offering, salo-salo, mission. Kailangan din po yan, ang mission na yan. Na sa mga hindi po nakakasama sa paghayo, yun po ay parang nakakasama na rin po sa paghayo. Kasi yung binibigay nyo dyan ay nagagamit din po sa mga pangangailangan, maging sa gasolina, pamasahe ng mga naghahayo. Di ba po? Kaya yun, sige po, patuloy po tayo magbigay at sa salo-salo, yun po, kailangan din po yan na oras ng tapos ng buwan, salo-salo ay nagagamit po yan. Yun po, patuloy po tayo magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Natin mga kamay. Yes, Lord, ang banal ni Jesus, maraming salamat po Diyos sa ating mga kapatid na patuloy po nagtatapat, Jesus. Sa kabila ng aming buhay, Jesus, ikaw pa rin po ang aming unahin. Yes, Lord Jesus, salamat po Diyos na ang kanilang mga ibinigay, nawa, ibalik mo po sa kanilang liglig. At wala na pong kalagyan. Jesus, maraming salamat po Diyos sa mga pananalapin ito. Ito po ay patuloy po magamit sa iyong mga panambahan, Jesus, sa mga kailangan. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng ito, Jesus, mag-ama, sa ano po lang